May mga pagkakataon ba na kailangan mong i-correct ang isang tao, pero hindi mo alam kung paano gagawin ng hindi nagiging harsh o judgmental? Dahil minsan, ang correction nakakatulong, pero minsan nakakasakit. Pag-usapan natin yan. Hi guys! Today let's talk about the right way to rebuke according to the Bible. Sa buhay natin, may mga pagkakataon talaga na kailangan nating ituwid ang mali. Maybe a friend who is making a bad decision, maybe a fellow believer who is going in the wrong direction. Maybe someone we care about who is slowly drifting away from what is right. Kapag mahal natin ang isang tao, ayaw natin silang makita na napapahamak o lumilihis sa tamang landas, right? Pero ang tanong, paano ba dapat mag-correct ang isang Kristiyano? Because sometimes, when people correct others, it comes out as judgment, pride, or anger. Minsan ang tono ay parang panunumbat or nangko-condemn. Minsan parang pinaparamdam na mas mababa ang taong kinokorek. At kapag ganito ang approach, instead na makatulong, lalo lang na nasisira ang relationship. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 1, Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Napansin mo ba ang word na gently? Napakahalaga ng word na iyon. Ibig sabihin, ang goal ng rebuke ay restoration, hindi humiliation. Hindi para ipahiya ang tao, hindi para ipakita na mas tama tayo, hindi para iparamdam na mas spiritual tayo kaysa sa kanila. Ang goal ay maibalik sila sa tamang landas. Kaya kapag magko-correct tayo, kailangan may love, humility at compassion. Hindi lang tamang sinasabi natin, dapat tama rin ang puso natin. Remember this, we are not perfect either. May mga pagkakataon din na tayo ay nagkakamali. May mga moments din sa buhay natin na may nag-correct sa atin. At kung paano natin gustong i-correct tayo ng iba, with grace, patience, and kindness, ganoon din dapat ang approach natin sa iba. Because correction done in love leads to growth, not rejection. Minsan nga ang isang gentle word o isang loving reminder ay mas nagiging effective kaysa sa harsh na criticism. So if you ever need to rebuke someone, ask yourself first, am I doing this out of love or out of pride? Am I trying to restore this person or am I just trying to prove that I am right? Because when correction truly comes from love, it can bring healing instead of hurt. No judgment, no condemnation. God bless you, kapatid.